entry level. Yan dapat ang salitang nagbibigay pag-asa sa ating mga bagong graduate, di ba? Pero bakit parang naging source pa ng frustration? Sigurado ako, marami sa inyo ang nakarelate sa scenario na to. Nag-scroll ka sa job site, tuwang-tuwa ka. Kasi may nakita kang entry-level position perfect for fresh graduates. Pero pag scroll mo sa baba para basahin yung requirements, biglang may linyang sisira sa araw mo with at least 3 to 5 years of related work experience. Teka, entry-level pero kailangan may 5 taon ng experience? Paano nangyari yon? Mapapakamot ka na lang sa ulo at mapapaisip. Paano naman ako magkakaroon ng experience kung lahat ng ina-applyan ko? Hinahanapan ako ng experience na hindi ko pa nga nakukuha. Para kang pinapasok sa isang exam na walang binigay na reviewer o sinabak sa isang boxing match pero hindi ka man lang pinapasok sa loob ng ring. Ang hirap, no? Ito yung reality na sumasampal sa maraming fresh grads ngayon. Yung pakiramdam na parang may mali sa sistema. Paano ka lalaban kung sa simula pa lang parang talo ka na? Nakaka-discourage, nakakawala ng kumpiyansa. Marami sa atin ang naipit sa ganitong cycle. Araw-araw mag-a-apply ka sa mga trabahong akala mo para sa'yo. Tapos paulit-ulit na rejection email ang matatanggap mo dahil lacks relevant experience. Yung feeling na parang binabaliktad ang logic. Gusto nila ng fresh grad, pero ang hinahanap nilang skills at experience pang senior level na. May kaibigan ako, ganyan na ganyan ang pinagdaanan. Halos 1 taon siyang nag-apply ng nag-apply. Bawat rejection, parang suntok sa kumpiyansa niya. Sabi niya sa akin noon, parang sinasabi nilang hindi ako sapat. Ang bigat pakinggan. Pero alam niyo ang ginawa niya? Instead na magmukmok at sumuko, ginamit niya yung frustration niya para gumawa ng paraan. Hindi siya tumigil sa paghahanap ng trabaho. Pero habang naghihintay, kumilos siya. Nag-volunteer siya sa isang non-profit organization na related sa course niya. Kumuha siya ng mga maliliit na freelance projects online. Yung mga simpleng graphic design, social media content, kahit anong pwedeng pagkakitaan at matutunan, nag-build siya ng sarili niyang portfolio mula sa mga side hustle na to. At pagkatapos ng ilang buwan, nung nag-apply siya ulit, may bago na siyang bala. Hindi na lang diploma at transcript of records ang dala niya. Dala na niya yung portfolio ng mga nagawa niya. At sa interview, hindi na wala akong experience ang sagot niya. Ang sagot na niya, wala pa po akong formal corporate experience, pero ito po yung mga projects na nagawa ko, ito po yung mga resulta, at ito po yung mga natutunan ko. At guess what? Nakapasok siya. Yung experience na siya mismo ang gumawa ang naging susi niya. Ang lesson dito guys ay huwag mong isipin na wala kang laban. Oo, nakaka-frustrate ang sistema, pero hindi ibig sabihin noon, wala ka nang magagawa. Kung hindi ka mabigyan ng experience ng mga kumpanya, ikaw mismo ang gumawa ng paraan para magkaroon nito. Ang experience, hindi lang nakukuha sa loob ng opisina. Pwedeng sa online gigs yan, pwedeng sa personal projects, pwedeng sa pagtulong sa small business ng kamag-anak mo o sa pagvo-volunteer. Huwag mong hayaang i-define ng isang job requirement ang kakayahan mo. Dahil sa totoo lang, hindi lang formal work ang sukatan ng experience. Ang mahalaga ay yung skills na natututunan mo at yung mga resulta na naipoproduce mo, kahit sa anong paraan pa yan. Kaya sa lahat ng fresh grads dyan na nakakaramdam ng pagod at frustration, tandaan ninyo, hindi ka nag-iisa. Normal lang yang nararamdaman mo. At higit sa lahat, hindi ka kulang. Baka nasa panahon ka lang ng paghahanap ng tamang pintuan at minsan, para makapasok ka, kailangan mo munang gumawa ng sarili mong daan. Kayo ba, ano ang pinaka-frustrating na entry-level with experience requirement na nakita nyo? I-share nyo naman sa comment section sa baba. Gusto naming marinig ang mga kwento nyo. At kung nakatulong sa'yo ang video na to, huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na sa Aftergrad PH para sa mas marami pang real talk at tips para sa ating journey after graduation. Salamat sa panonood.